Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad na sabi ni Jenny, ako si inyong Kuya Leo. I'd like to welcome you here at Newcom. Bagong lahat, gusto ko muna, I'm just amazed na I just like to bless those who came from far away just to worship with us. Pwede bang hilingan kong tumayo yung mga taga-Bulacan? Taga-Taytay. Taga-Pluto. Mas malayo to, Pluto. Hindi, taga-Pluto kami. Oh, tama, di ba? Taga-Pluto. No, kaninang mga gawan? Sunnyside. Pinakamalayo, nasa likod na simbahan. Na-amaze na ako na ganun kumilos si Lord. Whether you're from Bulacan, Taytay, San Lupalo, o napakalayo naman. God always makes a way to bring His people together. So I'd like to bless you. Alam ko hindi madali ang gumising ng maaga. Pero I just want to bless you. Kahit malayo pinanggalingan nyo, andito kayo on time. Di ba nakaka-amaze? Kahit kayo, taga-Bulacan, di ba? Na-amaze, di ba kayo na-amaze? Kahit na alam kong committed kayo, di ba kayo na-amaze na ginigising kayo ni Lord? Di ba? Kayo na malalayo na nag-desire kayo na pumunta rito. Si Mamu galing pa yung Lokban. Lumipat lang dito para maki-worship sa atin. Ha? Galing pa yung Lokban, di ba? Lumipat siya dito. At iba sa inyo, lumilipat na rito ng malapit. And you know, God, ayoko namang humirap yung sitwasyon natin. Pero mas challenging ang sitwasyon, mas makikita natin yung amazement mula kay Lord. Okay? Kasi kung madali lang yung sitwasyon, di ba? Ay, kaya natin yan. Actually, ang Pilipino, lagi na lang sinasabi, walang sitwasyon na hindi kayang pagdaanan ng Pilipino kasi resilient ang Pilipino. But I think sometimes kayabangan na siya. Kayabangan na. We have to accept that even if we're Filipinos and we have a good character or characteristic or trait, we should always humble ourselves before God. Nasa sitwasyon na po tayo na hindi natin kaya. Kahit resilient tayo, kahit madali tayo mag-bounce, hindi na po natin kaya ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Diyos na lamang ang makapagbabago nito. At itong pagbabagong ito ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. So tulad ng sabi ko sa inyo, yung panalangin na Our Father, which is mas kilala sa lahat. Some call it the Lord's Prayer, but my mentor taught me it cannot be the Lord's Prayer. Kasi the Lord cannot pray, forgive us our sins. Kasi wala siyang kasalanan. Di ba? So, siguro they named it the Lord's Prayer kasi siya yung nagbigay. But more than that, sabi ng iba, it's a disciples' prayer. Kasi yun ang itinuro niya sa mga disciples niya. But today, I would like to teach you this prayer kasi ayaw siya mawala sa isip ko ever since I was in the States. Yung word na Our Father, umurirat sa isip ko, paulit. So, gusto kong i-share sa inyo yung nakita ko habang pinagbubulay-bulayan ko ang panalangin nito. And I'll call it a childlike prayer. Okay? Some people would say Lord's Prayer, Disciples' Prayer. I would like to call it a childlike prayer. Nung napariti ko si Jesus, ang tangka niya ay sakitin tayo sa ating mga kasalanan, kaya siya namatay. Pero yung bago siya namatay, ipinakita rin niya paano mabuhay ang isang anak. Sinunod niya lahat ng utos ng kanyang ama to the death hanggang siya ay mamatay. Yung pagkamatay niya ho, pagsunod ho yun sa pamamaraan kung paano niya ililigtas ang buong mundo. Ikaw at ako. So hindi ho siya minurder, okay? He gave up himself kasi yun ang paraan ng kanyang ama. Okay? The reason why Jesus was born to that. But in between, ipinakita ho niya sa atin paano ang mamuhay, paano mag-asikaso ng ina at magulang, paano asikasuhin ang mga gawain ng kanyang ama sa langit, bagamat siya'y karpintero. Alam niyo bang karpintero si Jesus? Ha? Sino nakakaalam na karpintero siya? Sino ba ang karpintero dito? Kaya karpintero ba tayo? Mason. Tubero. Yun, si Kuya Greg, tubero yan.
So naparito si Jesus para turuan. So, why nagtuturo siya? Naging interesado yung isang tao at tinanong siya, Jesus, paano ba kami magpe-pray? At tinuro ni Jesus ang panalangin na ito. I'll count to 3 and I know you're familiar with this prayer. We prayed it last week. So sabay-sabay tayo, i-recite natin ang Our Father. 1, 2, 3. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Panginoon, kayo nga po ang siyang magdagdag. Kayo po ang siyang mangusap sa aming mga puso. Sa umagang ito, ang iyong salitang marinig mula sa aking mga labi. Puspusin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. At maunawaan namin, Panginoon, ang tangka niyo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father. Napakaganda pong relasyon, Our Father. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, Father means Abba. It's the sweetest name na ipatutungkol sa isang magulang na lalaki. Abba. So, ang tinuro ni Jesus na siyang anak ng ating Panginoon is the Son of God and also Son of Man. Kung mananalangin daw tayo, sabihin natin, so the first thing that Jesus wanted to establish when we pray is our relationship. Pag nananalangin ka ba, ikaw ba'y humihingi? Although God is our Creator, He is our God. Diba? Ano yung konsepto mo pag ikaw ay nananalangin? Nahihiya ka ba? Nagdadalawang isip ka ba na mag-pray at kausapin? To pray means to talk and listen. Most of the time, when people pray, talk, they do not listen. But prayer is a way of praising God, that you converse with God. You talk, but you listen more. Ako, honestly, I pray short, but I listen the whole day. That's why sinasabi ng Biblia, pray without ceasing. Ang ibig ba sabihin, pray without ceasing, hindi ka na magtatrabaho? Okay? Hindi ka na mamamasyal? No, it only means, ang antena mo nakataas lagi, pinakikinggan mo si Lord. Pray without ceasing, because prayer is a two-way thing, hindi lang isa yan. Pansinin mo, mag-uusap kayo mag-asawa, yung isa daldal ng daldal. Pag nagsalita ka, dumadaldal pa yung isa, mapapakinggan mo ba ng mabuti? Hindi, di ba? The same thing. When you talk so much, you cannot listen to God. Pero when you listen to God, remember that He is your Father. Siya ay ating Ama. Madalas nung bata ako, humingi ako ng regalo sa aking Ama. And I believe the reason why I'm encouraged to be a musician and a singer because bata pa lang ako, my dad would come from the office, may dala ko siyang gitara. Tinago ko yung gitara niya kahit sira na because that was my first guitar given by my dad. Naalala ko, binili niya ako ng tambol, yung bongos yung ginaganon. Kaya I grew up loving percussion. Hindi drums, percussion. I love to play percussion. And then, nung meron mong instrumental contest sa opisina nila, hindi ko alam, sinabi niya ako, nilista niya yung pangalan ko. That I was, medyo mahihain ako yun. Halata ba mahihain ako? Mahihain ako talaga. By nature, mahihain. Kaya na-amaze ako kay God eh. Kasi by nature, mahihain ako talaga. Pinakapal na lang ng Panginoon yung mukha ko. Pero sinadya ako ng daddy ko, guess what? Nanalo ako first prize. Yung first prize noon, that was 1974. 300 yung first prize. I think inabutan ko si daddy nun. Daddy say, 250 akin yung 250. Pero yung 50 pesos noon, parang ano ngayon, 500. Malaki, iba yung value ng pera noon. Nung bata ako, ang dollar kasi 1:5. Ngayon, 1:45. Nung bata, 46. Sana sa Christmas, umabot ng 50 para medyo mataas yung Christmas lang, tapos bumaba ulit. Okay. So, don't forget, Jesus Himself said, when we pray, this is how we pray, this is what we're going to say. Our Father.
Naintindihan niyo? Ilan mo sa inyo, huwag niyang taas ang kamay niyo, had a bad time relating to their father on earth. Medyo nahirapan kayo na makipagrelasyon sa inyong ama dito sa lupa. Kung magkakayon, medyo mahihirapan din nga kayo. Kasi wala kayong nakilalang ama, absent yung ama nyo, siguro nagtatrabaho sa ibang bansa, o laging wala sa bahay, o maraming pamilya yung ama nyo. Ba't ganun pa man, ang Panginoon, ipinipresenta ang kanyang sarili to outweigh all the fathers on earth. Ako na lang ang magiging tatay mo. If you didn't have a good experience with your dad, can I pray for you right now? Let me just pray for you and be honest. Para mapagaling ka ni Lord. The more honest we are, mas mabilis yung pagpapagaling. Honesty is the beginning of humility. So if you didn't have a good time with your dad, hindi mo siya kilala, kala ng tatay mo, kilala ka rin niya, hindi pala. This is the time. Kasi magkakaroon lamang ng effectivity ang prayer na ito kung talagang mararamdaman na iisip natin na siya ang ating Ama. So let me pray for you. Lord, dun sa mga taong hindi nagkaroon ng magandang karanasan sa kanilang paglaki, wala silang nakamulatang Ama, o nandyan man ang Ama nila, sila ay laging absent. Panginoon, iparamdam mo sa kanila ang presensya mo bilang Ama. Sa mga sandaling ito, ikaw ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Taga ng amin po, hindi na ho namin maibabalik ang mga panahon. Pero ikaw kaya mong bawiin. You can redeem anything for our sake. And for your sake, Lord God, for us to understand who you are to us. Redeem, Lord God, this relationship. Redeem this experience. Lord, ipadama mo sa amin paano magkaroon ng isang tunay na Ama. Na pag kami ay nananalangin, Ama namin, nararamdaman namin, tago sa buto, tago sa laman, tago sa kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa pag-aayos mo ng mga relasyon sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Our Father who is in heaven. Significant po ito. Hindi is not only our Father, He is where? In heaven. Malaki ko ang implikasyon. Kaya sinabi ni Jesus, our Father who is in heaven. Kasi alam mo natin na kung tayo ay na-born again, yun ang paraan ng Panginoon para ampunin tayo bilang mga anak. Hindi ko siya relihiyon, okay? Proseso ko siya. Hindi siya relihiyon. Kaya yung sinadirinig yung born again Christian, sobra na sa pagka-Christian yun. Dapat pag Christian, born again. Okay? Pag born again Christian, hindi born again Christian. Meron bang Christian na hindi born again? Parang mali, no? Pero ganun pa man, ang pagiging born again ay pagiging panganganak natin sa pamamagitan ng pamamaraan ng Panginoon. Basahin po natin ang mga talata mula sa John 1:11 to 13. Ang sabi ko rito sa John 1:11 to 13, He, meaning Jesus, came to which was His own, but His own did not receive Him. So, siya ang may-ari ng langit at lupa. Naparito siya upang magturo, pero hindi ho siya tinrato na parang siya ay isa sa kanila. Yet, to all who did receive Him, sino na tumanggap dito sa Panginoong Jesus? Nakakasiguro ba kayo? Okay. So, yet to all who did receive Him, kayo yun. Sino tumanggap? Kayo yun. Okay? Tinanggap nyo si Jesus. To those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Ibig sabihin, born of the Spirit. Inuluwal ka ng Panginoon sa Spirito. Kaya nga ho, pag tayo ay tumatanggap sa Panginoon, meron tayong tinatawag na baptism. Iba sa inyo rito na pabinyag. Parang yun yung ilulubog ka sa tubig, di ba? Pagkatapos itataas ka, parang bumuka yung sinapupunan. Lumabas ka sa tubig, iniluwal ka, isa kang bagong nilalang. Ngayon, yung matagal-tagal, medyo maraming kasalanan, talagang tinatagalan ko sa ilalim ng tubig hanggang gumano na sila. Yeah. Hindi na po ako ulit! Hindi na po! Yeah. Hindi, biro lang yun. Biro lang.
Pero minsan natetempt akong gawin eh. Hindi, maganda siyang experience. Kasi alam mo, kasi pag baby ka, lumabas ka sa tiyan ng nanay mo, hindi mo alam yung nangyari. Pero ito, alam mo, nagdesisyon ka eh. Publicly, papakita ko sa tao, kaninong anak ako. Yun yun eh. Iniluwal ka. So kung di pa kayo nabibinyagan, magpa-schedule na kayo kay Jessie. Jessie, tayo ka. Yan, pa-schedule mo kayo kay Jessie. Okay? So, tayo na tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, babalikan ko. Our Father who art in heaven. Kung ipinanganak ka mula sa Diyos, taga saan ka? Okay. Ang tatay ko po, pinanganak yan sa Tanawan, Batangas. Tama, Dad? Tanawan. Pero lumaki ko siya sa Maynila. Ako ay pinanganak sa Maynila. So, taga Maynila ako. Ang suma, Tagalupa ako. Dito ako pinanganak. Pero, nung naborn again ako at tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ni Jesus, Our Father who is in heaven. Kung ako ay pinanganak mula sa Diyos, taga saan ako? Taga saan ka? Maliwanag? Kaya mahalaga yung hindi lang yung Our Father, hindi lang yung relasyon. Taga saan ang ama mo? Kung taga langit siya at siya ang nagluwal sa'yo, taga saan ka? Taga langit ka. Kaya mababasa nyo sa Biblia, estranghero tayo dito. Pero minsan nabubuhay na tayo na parang ito na ang permanente nating lugar. Hindi po itong permanente nating lugar. Dumadaan lang po tayo rito. Kaya minsan, pag naglalakad tayo, hindi natin maiwan yung mga bagay dito sa mundo. Hindi natin maiwan yung mga nakalipas. Nahihirapan ho tayong umahon. Yung wala na, hirap na yun sa Panginoon. Umabante ka na, umusad ka na. Kaya nga, di ba, pag tayo nahihirapan, tumitingala tayo. Lord, tulungan mo. The best way to ask help is our Father who is in heaven. Tagalangit ka eh. Okay, may exercise ako. Meron akong babanggiting lugar. Sabihin nyo sa akin, ano yung katangian nila. Okay? Pero walang mapipikon ha. Ano lang to? Exercise lang. Katuwaan lang. Walang mapipikon. Okay? Okay ba? It's a deal? It's a deal. Ilocos. Kuripot ka, no? Masino. Yan. Kadalasan, kuripot. Pero alam namin, napansin ako sa mga taga-Ilocos. Much of our politicians and leaders come from the north. Pansinin nyo. Ang mga taga-norte, matataas ang ambisyon. Nakita ko rin yan sa Nucom eh. Yung mga taga-norte, hindi. Either doktor sila, abogado, nurse, okay? Nasa medical field. Pero yun nga, masino o purito. Okay, Pampanga. Okay? Sarap magluto. Mandaluyong! Mandaluyong! Sa labas, sa labas. Cebu. Gitara, pwede. Dried mangoes, pwede rin. Iloilo. Malambing, di ba? Malapas Batsoy. Okay. Leyte. Matapang. Matapang ka ba, Chak? Zamboanga. Eh, magaganda. Kasi mga mistisa sila eh. Mga Chabacana. Okay. Nung araw when I was 25, may girlfriend na usap. Taga Zamboanga. So, kung ipinanganak ka sa lugar na ito, malamang ang katangian mo ay nagmula rin kung paano nakikilala ang lugar na ito. Tama? Tama? Taga saan ka nga? So, dapat ang katangian mo ay ano? Katangian mo ay heaven. Hindi. Kung ikaw ay tangalangit, ano ang katangian mo? O katangian natin?
Our Father, who art in heaven, holy be your name. Kanino ka nga nakapangalan? If my people who are called by my name. Name in the Hebrew sense is not an identifier. Pag sinabi ni Jesus na name, hindi lang yan para maturan kung sino ka. Louis. Para maida ka sa kanya, Louis ka, siya ay Bipo. So natuturan mo, di ba? May differentiation. Pero, sa Eastern mindset, sa kaisipan ng mga Hudyo, ang name ay karakter. Pag nagbigay ang isang ama ng pangalan sa kanyang anak, yun ang gusto ng ama na maging ang kanyang mga anak. Yung dalawang apo-upo sa Estados Unidos, ang pangalan ho nila ay pangalan ng mga magigiting na hari at leader. Ang panganay ay Cyrus, ang bunso ay Caleb. So may kinalaman po sila. Tulad ni Haring David. Ang ibig sabihin ng David ay one who is loved. Siya na minamahal. So that's the meaning of David. So pag sinasabi mong David, sinasabi mong mahal kita. Ayan. Pero si David, sa kasaysayan ng Biblia, ay naging hari. So tinatawag siyang King David. Ang king, one who reigns. Kaya pag dinugtong mo, ang karakter ni David ngayon, ni King David, one who reigns, one who is loved, the one who is loved reigns. Anong pangalan mo? Kung ako ay tagalangit, at ang ama ko ay ang Diyos, at ang ama ko ay banal, anong tawag niya sa akin? Banal. Tingnan mo nga yung katabi mo kung banal. Tingnan mo. Okay. Let me read it to you something. Ito ay nakuha ko sa My Utmost for His Highest. At napakaganda mo ng nakasulat. Nandyan ba siya? Okay. Ang sabi po, pakinggan nyo na lang. God has only one intended destiny for mankind. Isa lang ho ang tangka ng Diyos para sa lahat. Holiness. Kabanalan. His only goal is to produce saints. Ang adhikain ng Panginoon ay magtatag ng mga santo. Patingin mo ang tabi mo mukhang santo. O mukhang rebulto. Iba ho yung rebulto, iba yung santo. Ang santo buhay, ang rebulto hindi gumagalaw. Okay? Kaya hindi magandang sambahin yung hindi gumagalaw. Hindi ka rin gagalaw. Hindi pasinin mo yan. Pag ang sinasamba mo, patay, patay ka rin. Kaya sinasamba natin, alive, buhay na Diyos. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo na-amaze. So God is not some eternal blessing. Hindi lang ho siya parang blessing machine, parang genie. God is not some eternal blessing machine for people to use, and He did not come to save us out of pity. Hindi po. Hindi lang siya naawa sa atin, kaya na tayo iniligtas. He came to save us because He created us to be holy. Nilikha niya ho tayong banal. Kaya lang, dinadaya tayo ng demonyo upang hindi natin malaman kung paano tayo nilikha ng ating Ama. Kaya itong si Jesus, tinuturuan na tayo ng mindset, tinuturuan na tayo ng salita. Because faith comes from the Word of God. Word comes from hearing the message of God. Pag sinabi mo, Our Father, araw-araw, Our Father, Our Father, Our Father, Our Father, Our Father, matatatak yung sa isip mo eh. May memorya ng bibig mo. May memorya ng puso mo. He came to save us because He created us to be holy. Atonement to the cross of Christ means that God has put me, sabihin mo me, back into perfect oneness with Himself through the death of Jesus Christ without a trace of anything coming between us any longer. Kung meron mang namamagitan sa'yo at saka sa Diyos, ikaw na lang ang naglagay nun. Pero kung kay Jesus, lahat yun. Nung tinanggap mo kanina, si Jesus,
Bilang Panginoon at tagapagligtas, yan ang minsan ang problema sa electronics. Nagkakaroon siya ng diferensya. Cellphone, baterya, kotse. Hindi katulad ng relasyon natin kay God. Nagkakaroon siya ng diferensya pag pinakialaman natin. Pero hanggat nananatili tayo doon, kung paano niya pinlano ang buhay natin, wala akong palpakin. Kasi nakadesign na yun eh. Nakadesign na yan. Dinisign ka niya na ganyan kagwapo, ganyan kaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Magandang lalaki niyan. No? Kahit malaki yan siya na, magandang lalaki pa rin. Tingnan mo yung katabi mong babae. Napakaganda. Kinilig ka naman. Okay. So, 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. As obedient children, sabi ko rito, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Dati po, yung kanina, bago tayo nag-pray, medyo ignorante ka. Ano ako talaga? Sino ba tatay ko? Kasi palpak yung tatay ko rito sa lupa. Wala siya, hindi ko siya nakita. Tapos pag-uwi ako sa bahay, lagi na lang sinisita, lagi kong pinapagalitan. So nagpakilala. Si Jesus pinakilala tong tatay natin. Siya'y nasa langit. So, yung mga dating hindi natin pagsunod, hindi na natin ginagawa yon. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Si God po ang nagsabi, maging banal ka kasi banal ako, sa akin ka nang galing. Nung nakwento ko sa inyo last week, for the first time after 12 years of seeing my son, this year, inimbita ko, I know it was God. Inimbita ko siya na, anak, pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang dalawa? Lalaki sa lalaki. So, nag-usap po kami at lahat ng nakakailang na bagay sinabi ko sa alam mo, naiilang ako pagkasama kita kasi hindi ko na alam kung saan ako tatayo. Biologically, ako tatay ko. Pero, hindi mo ako nakita, hindi mo ako nag-isnan. So, sabi ko sa kanya, mari ba ang umpisahan natin and treat me like an old man who has so much wisdom and I want to help you live your life. I cannot redeem the times that I was not a father to you. Hindi ko na pwedeng ibalik yun eh. Pero, pwede nating simulan. So, meron hong nasira dun sa ano yung uneasiness. Kasi awkward eh. Parang na-OP kami sa isa't isa. Ngayon, okay na kami. Okay na kami. Minsan nga, pag may tira siyang kanin, Dad, gusto mo pa? Pero sa English, you want some more Dad? Dati hindi niya ginagawa yan. He doesn't call me. Pero ngayon, tinetext na ako, niyaya na ako kumain. So, yung mga bagay na ho, yung awkward feeling, tinanggal na ni Jesus yun. Kasi kung tayo mag-uusap, hindi natin gagawin. Pero pinapaalam ko sa inyo, yung hiya, tinanggal na ni Jesus yun eh. Kaya nga siya namatay nang walang suot eh. Para lahat ng kahihiyan, wala na. Ay, the way, nung namatay si Jesus, wala ko siyang suot, walang saplot. Lahat ng pinapako sa krus, walang damit. May babae o lalaki. For, ano na lang ho, what do you call that? Censorship sake, kaya nilalagyan ng tabi. Pero nung unang panahon mo, pag pinapako, wala talagang tabi. Kasi talaga ipinapahiya yung mga ipinapako. So lahat ng kahihiyan natin, kinuha ni Jesus, kinaako niya lahat. That's why our Father, huwag niyong hayaang may mamagitan pa sa inyo at sa inyong Ama sa langit. Lalong-lalo na sa pagtupad ng pagiging siya ay ikaw. Ikaw ay siya. Sabi ko sa anak ko, anak, the reason why I'm talking to you right now is because I've seen so much of me in you. Nakikita ko yung sarili ko sa iyo nung kaedad kita. And I can help you because I have been. Gusto rin po tayong tulungan ng ating Ama. Because He is all-knowing. Because He is always present. And He is most powerful. Gusto kang tulungan ng Ama mo sa iyong sitwasyon. At it starts with first,
a relationship. Ginawa natin kanina. This time, we should know our identity. Sino pumapasok dito sa opisina sa school may ID? Di ba? May identity. Identification card. ID. So, tayo rin may identification. Pag banal ka, kanino ka galing? Kay God. Sa tatay mo. Matanong ko nga kayo, sino ba rito nag-iisip na hindi kayo banal? Tingin mo sa sarili mo, hindi ka banal. Mahirap sagutin, ano? Sinasabi ko na sa inyo, kung tunay mong tinanggap si Jesus sa iyong buhay, lahat na bago. Ibinilag niya ang pagiging banal mo at pagiging banal ko. Kasi tagalangit ka. Kaya hindi tayo makapamuhay ng banal kasi ang iniisip natin makasalanan tayo. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil iniisip natin makasalanan tayo. Yung magnanakaw, bakit siya nagnanakaw? Kasi iniisip, magnanakaw ako yun. Yung mayabang, bakit siya mayabang? Iniisip na mayabang siya. Hindi ako mayabang kapag kumbaba ako. Palitan mo yung isipan mo, palitan mo yung sinasabi mo, magbabago ang buhay mo. Ito. Kasi hindi ko kayo mababantayan araw-araw. Totoo lang. Hindi ko kayo mababantayan. Kaya nga si Jesus nagbigay na ng words. Words of wisdom to. Our Father who art in heaven. Kung nagigipit ka, gusto mong lumapit, hindi mo alam sitwasyon mo, bumalik ka. Ibalik mo yung relasyon mo sa ama mo. Tingnan mo yung sarili. Galing ka sa ama mong banal, banal ka rin. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka. Sa kabila, sabihin mo, banal ka. Nahingi ng pera, sabihin mo. Ayan, yung mga banal, nagbe-bless yan eh. Di ba? Ay, mamaya pala, pagkatapos ng service, pupunta ho tayo dun sa bagong kotse ng mga Fernandezes at ibe-bless natin. Okay? So, maghanda na kayo. Ako honestly, naghanda na ako ng pantanim eh. Gusto kong magkaroon ng bagong sasakyan eh. Yan. Kaya walang laman yung pitaka ko, lahat ng laman nilagay ko na rito. Tatanim ko sa kanila, gusto kong magkaroon ng bagong sasakyan. So, sama-sama ho tayo, lay hands natin doon, i-bless natin yung sasakyan nila. Why? Because God wants to bless you. Pero kung may blessing si God na gustong ibigay sa atin, ang gusto niyang ibigay sa atin yung sarili niya. God owns heaven and earth, right? Kumbinsido kayo doon. If your Father owns heaven and earth, ano meron ka? Please lang, pakibago na yung isipan natin. Okay? Okay. So meron mo tayong relasyon. That's why we have a childlike prayer. May relasyon po tayo sa ating Ama na nasa langit. At nais niyang ipaalala sa atin, when we pray this every day, gusto niyang ipaalala sa atin, tayo ay banal. Tayo ay banal. Ito na. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Binigyan niya tayo ng relasyon para maging matapang tayo. Binibigyan niya tayo ng identity. Banal ka. Binibigyan na rin tayo ng purpose. Taga saan nga tayo? So kung taga-heaven tayo, paano tayo mamumuhay sa lupa? Di ba? Kaya sinasabi ni God, so be it on earth as it is in heaven. Kailangan alamin natin, ano ba nangyayari sa langit tayo? Pakisabi mo nga sa akin. Kasi ganyan ako mamumuhay. Nung nahuli ako ng pulis sa Estados Unidos, naisip-isip ko, nga no, dapat aralin ko yung kultura nila dito ng pagdadrive. Kasi iba ko yung pagmamaneho dito, iba yung pagmamaneho. Kaya ako nahuli ng pulis, nakatingin ako dun sa... Meron ako kasing nakasulat na stop sign, may stop sign din sa kalsada, nakatingin ako dun sa kalsada. Dapat tumingin ako sa taas. Pag nakatingin ka sa taas, bago ko palang dumating sa destination mo, nakita mo na kung anong dapat mong gawin.
Tandaan yan. Pag naglalakad ka sa buhay, huwag kang tutungo sa taas ang tingin. Wala sa baba si Lord. Lagi tayong pinamumunahan. So madalas, pag naglalakad tayo, nakatungo tayong gano'n. Kahit hindi, yung kaisipan natin ganyan, di ba? Nakatungo tayo. Minsan makikiraan ko. Saan na nakakuha yun? Pwede ka naman makikiraan ko. Dahil nakatungo ka, yun. Correct. Di ba? Kaya marami ho sa atin, sa paglalakbay sa buhay, nauuntog. Dahil nauntog, natumba, hindi na bumangon. Kailangan mo natin tumingala. Well, where does our help come from? It comes from God. So pinapaalala mo ni Jesus, pag nag-pray ka, alalahanin mo, may ipinapagawa sa iyo yung tatay mo sa langit. Dahil ikaw ay banal, mamuhay ka ng banal, at kung ano man ang nangyayari sa kalangitan, ibaba mo dito sa lupa. Dahil, taga-saan nga tayo? Pakilakas, taga-saan tayo? Taga-langit. Ibababa natin lahat ng nangyayari sa langit. Sa tingin mo, anong meron sa langit? May taggutom ba doon? So simula ngayon, wala nang magugutom sa inyo. Ha? May taghirap ba sa langit? Wala, di ba? Di ba last week nag-preach ako, sabi ko sa inyo, hindi pa kami umaalis. Pinless na kami ni Lord ng $300. Punta kami sa States, may nag-bless sa amin $700. Minsan magbabakasyon ka lang, mag-bless ko sa iyo ng pera. Taga-saan ka nga? So kung taga-saan ka, hindi apektado yung ekonomiya dito kung nasan kayo. Kasi hindi ka taga rito. Suportado ka, taga-saan ka. Doon ka humingi. Madalas ho kasi sa atin, nagre-reklamo tayo sa Presidente ng Pilipinas. Eh, hindi naman natin tatay yung Presidente ng Pilipinas. Ang tatay natin, nasaan? May limit ba ang pwede nating hingin mula sa langit? Sana ho magbago ang ating kaisipan. Iba ho ekonomiya sa langit. Iba ang ekonomiya dito sa lupa. Kaya sinasabi ni Lord, para sa mga anak ko, iba ang kultura nyo. Dahil ibababa nyo ang kaharian ko dyan sa lupa. May kwento ako sa inyo. Merong isang ambassador. Alam niyo yung ambassador yung pinapadala ng isang bansa sa isang lugar para representative sila. Merong isang ambassador, British ambassador siya. Galing siya sa Britain. Pinadala siya sa Africa. Alam niyo naman sa Africa, medyo sala. Diba? Pero pag pinasok mo yung kanyang bahay, tatlo yung restaurant at punong-puno ng pagkain. So, nung dumating yung bisita na, napasok na, tinuro na sa bahay niya, binuksan niya yung ref. Tapos tinanong sa ambassador, how come that knowing that this country that you are in right now is lacking in food and yet you have 3 refrigerators full of food? Sabi niya, my country takes care of me. Hindi siya apektado ng buhay sa Africa. Dahil suportado siya ng kanyang bansa. Taga-saan ka nga? Sino magsusuporta sa'yo? Ngayon, gawin mo. Yung ambassador na yun, ginagawa niya yung pinapagawa nung nagpadala sa kanyang bansa. Sino nagpadala sa'yo dito sa lupa? Gawin mo yung pinapagawa sa'yo, suportado ka. Dagdagan natin, 4 na refrigerator. Subok ko na po yan. Meron nga nagtanong sa akin, meron pastor na nag-post sa Facebook, sabi niya, sana pang nag-preach yung mga tao ginagawa nila. Ibig sabihin, mga pastor na. Tapos sabi ko, pag ako nag-preach, ang una kong tinuturo, yung ginagawa ko lang. At kung di ko man ginagawa, hindi ako exempted doon sa ipinapangalan.
So itong sinasabi ko sa inyo, gawin nyo yung pinapagawa ng tatay nyo sa langit dahil kayo'y banal. Ibaba nyo ang langit dito sa lupa at wala kayong lugar na paglalagyan ng pagpapala ng Diyos. Dahil hindi kayo apektado ng buhay dito sa lupa. Dahil ang tatay nyo nasa langit. Kaya nga lang, tatay natin nasa langit, sino nasa lupa? So, sino magpapatupad ng gusto ng Panginoon dito sa lupa? Okay. Basahin natin itong John 15 verse 7 and 8. Di ba pag nananalangin tayo, gusto natin, napapakinggan tayo, gusto natin, nasasagot yung mga panalangin natin. Sino may gustong masagot yung panalangin nila? And then, sino ba yung nananalangin dito? Very good. Very good. John 15 verses 7 and 8 says, if you remain in me, ibig sabihin, si Jesus ko nagsasalita, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. And it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be what? Whose disciple? Okay, kanina sinabi ko, bago namatay si Jesus, may ipinamuhay siya. Minsan kasi nafo-focus lang tayo sa paano siya namatay. It is good, pero paano siya nabuhay, it's more important. Kasi itinuro niya sa atin paano maglakad dito sa lupa ng may purpose, paano maglakad sa lupa na sinusunod. Jesus is the disciple of His Father. Kaya mga ama, idisipulo nyo ang inyong mga anak. Mga ama, magpadisipulo kayo. Maghanap kayo ng mentor. Jesus had a mentor. His name is Yahweh. His name is God. And the same mentor that Jesus had is our Father in heaven. So anong pagkakaiba? Wala. Ito lang. Kailangang mabago. The same mentor that Jesus had, who taught him how to live here on earth, although He is from heaven, is the same mentor reaching out to us today. I want to mentor you. I want to disciple you. I want to help you. Let Him in. Let Him in. And if these words remain in you, ask whatever you wish for. Whatever. Diba? Word natin yan eh. Whatever. And Jesus was saying, ask whatever you wish for. Last week, I asked you to think of something you want. This time, I'd like to ask you, ask. Ask. Just ask. Whatever. Just ask. Sigurado ba kayong anak kayo ng Diyos? Nakakasigurado kayo. Sagutin niyo ako. Sagutin niyo ako. Makikita natin yan kasi I would like to ask you to ask something. And then next week, magpatotoo kayo. Ask something. Close your eyes and ask something from your Father. Patotoo yan na kayo nga ay anak. Ask. Close your eyes and ask something. Lord, make them feel that they are your children. Ano man po yung hiniling nila. Sa pagkakaunawa at pananampalataya nila na sila ay mga anak mo. Tupin mo po ito. Nangahawakan po kami sa iyong salita. Whatever we ask for in your name shall be given us. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan na. May relationship na tayo. Alam na natin relationship natin kay God. He is our Father. We are His children. Alam na natin ang identity natin. Okay? Born again identity. Meron na tayong purpose.
Diba? Ibababa natin ang langit dito sa lupa. Ngayon, pwede naman tayong humingi. Anytime. Ang sabi ko rito, give us each day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation and deliver us from the evil one. Mga alisin dyan. Pansinin niyo po, yung first two, yung beginning, 11, give us. Diba? Humihingi yan. Pahingi. Give us. 12, forgive us. Humihingi na naman. 13, lead us. Okay? Sa isang relasyon, our Father in heaven, pwede kang humingi. Give us today our daily bread. Keyword mo yung daily dyan. Kasi, yung pagpapatawad mo, daily din. Okay? Yung pangunguna ng Panginoon sa atin upang hindi tayo magpahamak, daily din. Daily din. Kaya, araw-araw kailangan nating manalangin. Okay? Pansinin niyo rin, give us each day our daily bread. Sino ba kumakain dito araw-araw? 3 beses. 4. 5. 5? 5? Ako 5. Sino yung titipid? 2 lang. Sino yung isa? Walang makain. Wala nang dito. Lahat ng tao rito pinagpala. So give us each day our daily bread. So Jesus was talking, He wants to meet our physical needs. Give us each day our daily bread. Ito ang panalangin ko. Nagpe-pray kami bago kumain. Natutunan ko sa tatay ko. Tuwing magpe-pray yan, sabihin niya, i-bless mo pa rin ho yung walang makain. So every time we pray, and I know some of you pray like this, Lord, salamat po sa kakainin namin sa mga sandaling ito. Pagpalain niyo rin po yung mga naghahanap pa lang ng kakainin sa sandaling ito, sa pangalan ni Jesus. So give us each day our daily bread. Jesus was talking about our physical needs. And forgive us our debts. Debts, sin, temptation. Debts or sin is synonymous of. Forgive us our debts as we also forgive our debtors. Ang kasunod doon ng explanation, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi rin kita papatawad. Totoo na pinatawad niya tayo sa ating lahat ng kasalanan. So dahil tayo ay nakaranas ng pagpapatawad, kailangan matuto rin tayong magpatawad. Kailan yun? Araw-araw. Kung kayo po ay nasasaktan, give us is their daily bread, that's physical. Forgive us our debts as we also forgive, that's emotional. Pag hindi tayo nagpapatawad, yung emosyon mo natin mabigat. Okay? At minsan, mas gugustuhin pa nating alagaan yung emosyon natin ng inis. Dito ka lang, ang lalayo sa akin na. Inis ako eh. Mas gusto ho nating mainis kaysa sumaya. Mas gusto ho nating mag-isip ng masama sa ibang tao kaysa isipin natin na sila ay anak din ng Diyos. At sila ay nasa proseso ng paglago. Dapat ho, ito ang kaisipan natin. Emotionally, kahit hindi tayo handa, pag may nagkamali sa akin, papatawarin ko agad kahit gano'ng kasakit. At doon ka maa-amaze kung paano tatanggalin ni Lord yung sakit sa puso. Sa atin, di natin kaya. Mas gusto nating alagaan yung sama ng loob. Pero kay Lord, ibigay mo sa akin yung sama ng loob. Ako bahala sa. God wants to take care of us physically, emotionally. And God also wants to take care of us spiritually. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Meron na ho ba kayo rito na nakaharap niya na si Satanas? Wala pa naman. Yung mga idea ho kasi ni Satanas, yung mga
lalaki na nanlilisik yung mata, may sungay, may buntot. Hindi naman mo ganun talaga itsura ng Satanas. Si Satanas o Espiritu, hindi ko siya nakikita. Wala pang nakakakita sa kanya. Kahit yung itsura ni Jesus doon sa mga pelikula, hindi naman mo talaga yun ang itsura ni Jesus. At kahit yung mga painting about God and everything, hindi naman ho talaga yun ang itsura ni God. Nobody has seen God. Kaya nga ho ayaw ni God na mag-worship tayo sa mga dinrowing lang, sa mga litrato, sa mga rebulto, na hindi naman alam ng mga taong gumawa sa kanila na yun talaga si God. So you're worshiping a false God. Dahil hindi mo naman talaga na si God. Kaya sinasabi ni God, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyos. Do not be led to the test. But ask me, because I will lead you. Ito ho, minsan kasi, ito, spiritual pride to. Kaya ko yan. Sama ko si Lord. Paano kayo nang padaanan sa'yo ni Lord? Paano kung pwede ka namang humingi kay Lord? Lord, huwag mo na akong padaanin dyan. Hindi ko kakayanin. Mahina pa ako eh. Pwede ba? Ano ka ba? Ano ba tayo sa Diyos? Anak, pwede bang humingi sa Ama? Lead us not into temptation. Kaya lang minsan, alam na, no doubt, may binigay sa ating kapangyarihan ng Panginoon. Pero nakahanda na ba tayo? In these three instances, give us, forgive us, lead us, God is teaching us to be humble. And not self-sufficient or self-dependent. Kasi nga, ang daming kaloob sa atin ng Panginoon. We're all skilled, we're all talented. Ang dami nating alam, nag-aral pa tayo. Ang tanong, ang pag-aaral ng tao, saan siya dinala? Maayos ba ang buong mundo? Answer me. Education cannot save us. I'm not saying don't study. It cannot save us. Education alone cannot give us a good future. But being humble before God, asking God to give us, forgive us, and lead us. Lead us not into the test, but deliver us from the evil one. God can lead us to our future, but God wants a test. Even Jesus was humble enough at the Garden of Gethsemane and told his Father in heaven, Lord, if you can take this cup away from me, please do so. Not my will, but yours be done. Kahit si Jesus nakiusap, pwede kang makiusap. Pero ganun pa man, ang mananatili ay ang kagustuhan ng iyong ama at ng aking ama. Ang prayer na ito ay prayer ng isang bata na may pananampalataya na tuwing sasabihin niya ito dahil sa pamumuhay na kanyang ginagawa ay tutugunin siya. In some prayers and versions of the Bibles, pagkatapos ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and lead us not into the test, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Ang panalangin mong ito ay magiging epektibo. Kasi sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So since the King James Version po, the prayer of a righteous man availeth much. Marami hong nakukuha ang panalangin ng isang taong matuwid. Kung tunay nating tinanggap si Jesus sa ating buhay, tayo po ay matuwid.
Tayo'y nagkaroon ng Ama sa Langit at tayo naging anak. Tayo nagkaroon ng purpose, tayo nagkaroon ng identity. At nais pangalagaan ng Diyos ang ating pisikal, emosyonal, at spiritual na pangangailangan. Kanino ka ba? Kanino ka ba? If you're going through something right now, I tell you, give it all to God. May problema ka sa relasyon mo. First and foremost, relationship. You should pray, our Father. Kayang ayusin ni God yan. And when God speaks to you in prayer, just do it. Naliligaw ka, hindi mo alam kung sino ka, God wants to give you your identity. Pag hindi mo alam kung taga saan ka, maliligaw ka talaga. At wala kang babalikan. Kung di mo alam ang gagawin habang nandito sa lupa, nag-aaksaya ka ng panahon, sinisira mo ang buhay mo kung saan ang anong bagay, I tell you, God has a purpose for you. And if you're in lack, in anything, physical, emotional, spiritual, God is more than willing to fill you up. And you just come. You just stand up before God and say, God, anak mo ako eh. Hindi ako dapat namumuhay ng ganito. Meron akong kilala dito in your midst. One time nagising siya, nakikita niya sa bahay nila ang daming ipis. Sinabi niya sa kanyang sarili, ayoko na ng ipis. Ayoko nang tumira dito. At yun ang panalangin niya. And because he had a childlike faith, now he has his own house. He has his own vehicles. He has his own business. May ipis pa sa tinitira mo. Gusto mo bang tumira dyan? O gusto mong iangat ka ni Lord? Ang daming magagandang bagay that God wants to amaze us with. Huwag po tayo manatili sa sitwasyon natin. If you want to be amazed, ngayon pa lang, gusto niyong mamangha, just stand before your God today and worship. Sa tagal-tagal ko pong naging worship leader, isa lang pong natutunan kong matindi. Kung sinong wino-worship mo, kung sinong sinasamba mo, yun ang magiging ikaw. You have to ask yourself, sinong tatay mo? Taga saan ka? Sinong sinasamba mo? And if you worship the one true God, will also be the one true child. You are the apple of God's eye, and He wants to amaze you every moment of your life. You are fearfully and wonderfully made by God, and He will never let you down. Kahit yung mga kamag-anak mo let you down, kahit yung mga friends mo hindi ka pinapansin, and God will always have a father, a friend, a mentor. Just come and worship. Huwag niyo isipin yung titik, huwag niyo isipin yung tono. Lumapit lang kayo sa Ama niyo sa mga sandali ito. Kaya niyong ipadama niya sa inyo ang kanyang pagmamahal. Upang kayo rin ay matutong magmahal kung paano siya nagmamahal. So be it on earth as it is in heaven. God amazes today. And ask that.